Lalapit ba ako? O ano? Nababahalang tanong ni Brylo nang makita ang pagkatigalgal sa kanya. Umalis ka na lang. Sabi niyang halos pahablot na binawi ang kamay. Nakakahiya. Baka sabihin ng mami mo na hindi ako makaharap sa kanya. Hindi na niya inintindi si Brylon. Nagmamadali siyang lumakad palapit sa ina. Matalimang tingin isinalubong nito sa kanya. Good afternoon ho. Sabi ni Brylon na sumunod pala sa kanya. Ikaw pala, Brylon. Laging mali ang pagtansya sa oras. Formal na sabi ni Aling Ludi. Good evening na dahil alos alas 6 na. Napipilan si Brylon. Ikaw, Molly, gusto kong makausap sa loob. Ani Aling Ludi na tumulikod na. Panay ang sanyas niya kay Brylon na umalis na nang humakbang siya pasunod sa ina. Parang napipilitan lang na umalis si Brylon. Di tama nga pala ang sabi ng bisita natin sa loob. Halatang pinipigil lamang ang galit na sabi ni Aling Ludi nang magkasabay sila sa paglakad. Sino hong bisita? Kaklase mo, yung inagawan mo ng nobyo. Natigilan siya. Ano ba ang pinagsasasabi ng mami niya? Napagda siya nang makapasok sa pinto at makita si Sabrina na nakaupo sa sopa sa salas. Nagpapahid pa ito ng luha ng abutan nila. Tumayo ito pagkatanaw sa kanila. Siyang sinasabi ko, sabi ni Aling Ludi na itinuturo si Sabrina. Nadarito siya noong party mo, diba? Bakit ho narito ngayon? Bagamat nagkakaideya na sa dahilan, ay tanong pa rin niya. Sa akin nakikiusap na pagsabihan ka. Pagsabihan ng ano, mami? Ang layuan mong nobyo niya, si Brylon. Nakikita ko kayo palagi at alam ko na aagaw mo ng atensyon niya. Ani Sabrina na pahikbi-hikbi pa. Hindi mo naman nobyo si Brylon na. Aniyang napasugod ng lapit dito. Bahagyang napaurong si Sabrina. Ikaw ang nagsabi sa akin noon na may nobyo na yung Brylon na yan. Ani Aling Ludi na napasunod sa kanya. Sinabi ko lang yun, mami. Baling niya sa ina. Pero hindi totoo yun. Walang nobyo si Brylon. Meron, ako. Matigas na sabi ni Sabrina. Nagsisinungaling ka. Galit na baling niya rito. Ang sabi ni Brylon, ni hindi ka niya niligawan. Hindi nga, pero may usapan na kami. May dinukot sa bulsa ng palda sa Sabrina. Parang nanlamig ang buong katawan ni Molly nang makita ang kahon ng bracelet. Ibinigay niya sa akin to. Ang sabi ni Sabrina na ipinakita sa kanila ang laman ng kahon. Tumambad sa kanila lalagyan ng bracelet. Kahit hindi na yun imbestigahan, halos natitiyak na ni Molly na iyon din ang ibinigay sa kanyang bracelet ni Brylon. Hindi siya maaaring magkamali. May kinuha sa ilalim ng bracelet si Sabrina. Maliit na papel na may nakasulat, kay Aling Leo din ito iyon ibinigay. Binasa ng ginang ang nilalaman ng sulat. Matigas ang anyo nito nang ipasa iyon sa kanya. Basahin mo, ang sabi. Bahagyang nanginig ang mga daliring inabot niya ang sulat. Kahit hindi pa niya nababasa iyon, ay alam na niya kung ano ang nilalaman niyon at hindi siya nagkakamali. Ganoon din ang pagkakasulat sa papel. Pares nang ibinigay sa kanya noon ni Brylon. If you get this, love mo rin ako at magsyota na tayo. If you don't want, then just return this to me. Hindi ko ho yan ibinalik sa kanya, sabi ni Sabrina kay Aling Ludi. Katunayan na nasa aking Panginoon. Itinago ko pares na gusto niyang mangyari. At kung hindi pumasok sa eksena si Molly, okay na kami ni Brylon. Nagbago lang siya nang magparamdam si Molly na may gusto siya sa nobyo ko. Parang gusto niyang sabunutan si Sabrina sa gustong palabasin. Pero napigil siya ng mataliman ng uusig na tingin ng ina. Hindi totoo yung sinabi ni Sabrina na yun, Daddy. Halos paiyak nang sabi niya nang gabing kumprontahin siya ng ama. Alam niyang pagdating pa lamang nito buhat sa City Hall kung saan ito namamasukan ay sinabi na ni Aling Ludi ang tungkol sa nangyari kanina. Kahit man lang ang ama, gusto niyang mapaniwala na hindi siya nagparamdam kailanman kay Brylon. Nakusa siya nitong niligawan. Hindi nga lamang niya sinabi na siya ang una tinong pinagbigyan ng bracelet. Masyadong makasisira yun sa image ni Brylon. At kahit naman napatunayan niya ang pagka-two-timer ito, ayaw din niyang masira ang image nito sa kanyang magulang. Okay. Malumanin na sabi ni Mang Jose na sumulya pa sa may pinto ng kusina. Nangangamba marahil na biglang sumupot si Marty at mapakinggan ang usapan nila kahit inutusan na ito ni Mang Jose na manood ng TV sa silid nito. Ayaw ng daddy niya makamalay si Marty sa pinag-uusapan nila. I believe you okay, sabi nitong nakatingin sa kanyang mga mata. Sumunyap ito kay Aling Ludi na katabing nakaupo ni Molly sa isa pang dining chair. But, sabi uli ni Mang Jose na bumaling na naman sa kanya, palagay ko'y may isa rin namang totoo ang sinabi ni Sabrina na iyon. Brylon gave her that note and bracelet. Napatangusin niya. Paano niya makukontra iyon gayong alam na alam niya ang totoo?
And to me, hindi maganda sa tingin ko ang ganun. Una na ang klase ng pagpapasagot niya sa isang babae at pangalawa, ang pagtalikod niya roon ang makakita ng iba. Wala sa loob na naipahid niya ang isang kamay sa pisngi. Hindi niya namalayang nabalasa na pala iyon ang luha sa pagkakayok-yoko niya. I only want the best for you. Masuyong sabi ni Mang Jose na itinasang baba niya para makatingin dito. Ito ang nagpahid ng luha niya. Nang makitang umiiyak siya, and I think that boy is not the best, Daddy. Yes, I know, may pagtingin ka sa kanya. Pero paano matatanggap ang isang lalaking ganon? Andotik na hindi pa kayo mag-asawa. Baka pagdating ng araw ay pakiyakin ka lamang niya. Hindi maganda sa isang lalaki na nagbibilang ng nobya, anak. Napayuko siya. Be thankful na nakilala mo siya hanggang maaga. Animang mo sinatumayo na. Madaling kalimutan ang ganong klaseng lalaki, anak. Igawa mo nga ako ng kape, uy. Kaswal na sabi nito kay Aling Ludi nang patalikod na. May lalamayin lang ang trabaho sa kwarto. At ikaw, Molly, baling nito sa kanya. Matulog ka na at may klase ka pa bukas. Mabigat ang kaloobang tumayo siya. Gusto mo ng gatas bago ka matulog? Malumanay na tanong ni Aling Ludi. Tumingin siya sa ina. Ikinurap-kurap niya ang mga mata na nagbabantanan mang lumuha. No, Mami, sabi niya. Thanks. Bakit at paano iyon nagawa sa kanya ni Brylon? Tanong ng isip niya habang patuloy na lumuluha sa gaigaan ng gabing iyon. Ang kapal naman ito para gamitin ng isang gimmick sa dalawang babae. At magkaklase pa. Akala ba nito'y walang tsansang mabubuko ito? Hindi na ba ito nakaisip ng ibang paraan para pasagutin si Sabrina? O baka naman ang hihinayang sa bracelet kaya ginamit na sa panliligaw sa iba? At kung nobya na pala nito si Sabrina, bakit binalikan pa siya? Ibig sabihin na mamangka pala ito sa dalawang ilog sa isang pagkakataon. Isipin na lang na tangay siya. Akala niya napakatapat sa kanya ni Brylon. Di pa nga pangarap pang ibibili siya ng bahay kapag nagkatuluyan sila. Puro kasi nangaluyan lamang pala ang lahat. At gusto pang silang magka-partner sa excursion. Plus makikita nito kung paano siya gumante. Bakit namumugtong ang mga mata mo? Nag-aalalang tanong ni Brylon kinabukasan. Parang sadyan siyang inaabangan sa git. Itanong mo ka kay Sabrina. Sa loob-loob niya. Alam niya kung bakit. Pero ibang isinagot niya. Napagalitan ako ng mami, sabi niya. Dahil sa akin, nag-aalalang sabi ni Brylon. Dahil kahapon. Oo, dahil sa'yo, sabi uli ng isip niya. Pero hindi dahil lang sa nakita kahapon. Pero iba uli ang sinabi ng labi niya. Ayaw niyang makikitang inihahatid mo ko. Lumungkot si Brylon. Paano? Ang sabi. Huwag mo na akong ihatid. Napatitig sa kanya si Brylon. Waring gustong tumutol. Kung hindi lang niya alam ang totoo, marahil ay naaawa na siya rito. Pero dahil alam na nga niya, ang bumangon sa dibdib niya ay galit. Kay galing nga arte ng lalaking ito. Naisip niya. Napansin niya nakatingin sa kanila si Sabrina buwat sa kinaroroonan nitong grupo. Sige na, sabi niya. Baka lalo akong mapagalitan kapag may nakapagsabing kausap ng kausap ka sa akin. Tinalikuran niya si Brylon. Pinilit niyang iwasan si Brylon ng mga sumunod na araw. At dahil naiintindihan nito ang sitwasyon niya, hindi ito gaanong nagpupumilit na magkausap sila. Hindi na ito nagpilit na maihatid siya. Pero isang hapon ay nilapitan siya nito. Pasasamahin ka pa rin ba ng parents mo sa excursion? Tanong nito. Oo, simpleng tugon niya. Nagliwanag ang mukha ni Brylon. Sa Sunday na yun, anito. Alam ko, see you.